New Jordan Luka 2 highest basketball shoes, mabibili lamang sa halagang $3,199. I-click lang ang link sa comment section. Si Kyrie Irving ay nagpasalamat sa mga mabubuting salita ni LeBron James tungkol sa kanya bago magsimula ang 2024 NBA Finals. Sa isang panayam noong Miyerkules, tinanong si Irving tungkol sa kanyang reaksyon matapos marinig si James na nagsabi kung gaano siya ipinagmamalaki sa kanyang dating teammate at kung gaano siya nawalan ng gana na hindi na sila magkasama sa parehong team. Sa pinakabagong episode ng Mind the Game podcast, sinabi ni James kay JJ Redick na siya ay so proud sa paglago ni Irving, ngunit so mad dahil hindi na sila ang running mate sa kasalukuyan. Hindi itinago ni James na gusto niyang makuha ng Los Angeles Lakers si Irving bago ang 2023 trade deadline nang may mga bulong-bulungan na interesado ang team sa 8-time na All-Star. Ayon kay Dave McMenamin ng ESPN, nag-offer ang Lakers sa Brooklyn Nets ng package na kinabibilangan nina Russell Westbrook at mga first-round picks sa 2027 at 2029. Iniulat ng NBA insider na si Mark Stein noong February 2023 na ang Nets ay humihingi ng mas labis mula sa Lakers kaysa sa anumang ibang team para kay Irving. Sa huli, siya ay na-trade sa Mavericks kapalit ni na Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, isang 2029 unprotected first-round pick at 2 second-round picks. Ayon kay Ramona Shelburne ng ESPN noong January, si Irving rin ay may malakas na interes na muling makasama si James matapos ipakita ng star point guard ang kanyang suporta sa 2 laro ng Lakers sa playoffs sa Crypto.com Arena noong nakaraang season. Sa halip na panatili ng Mavericks si Irving sa 3 taon na may halagang $120 million na kontrata sa free agency, ang kasunduan ay itinuturing na isang malaking panganib noong panahong iyon dahil sa serye ng mga kontrobersya sa loob at labas ng court na nagdulot ng kawalang katiyakan sa kanyang pangmatagalang pananaw. Sa Dallas, nagkaroon siya ng malaking papel sa pagbabalik ng franchise sa NBA Finals sa unang pagkakataon mula noong 2010 to 11. Si Irving at James ay naging magkasama sa loob ng 3 season sa Cleveland Cavaliers mula 2014 hanggang 2017. Natapos ang kanilang pagsasama matapos ang 2016 to 17 season dahil sa ulat na nagkaroon ng issue si Irving sa mas paborableng trato kay James mula sa organisasyon. Kahit na hindi maganda ang naging pagtatapos nila sa Cleveland, ang 3 taon na pagsasama nila ang pinakamaganda sa kasaysayan ng Cavs. Ito ay nagtapos sa isang tagumpay laban sa Golden State Warriors sa 2016 NBA Finals para sa unang kampyonato ng franchise. Speaking of Irving, hindi madali ang pagpigil kay Kyrie Irving, ngunit maaring magkaroon si Jrue Holiday ng simpleng paraan upang subukan ito sa NBA Finals. Magdasal, biro ng gwardiya ng Boston Celtics noong Huwebes nang tanungin kung paano niya plano ng malimit ang playmaker ng Dallas Mavericks. Ang 8-time All-Star ay may ilan sa pinakamagandang ball handling skills sa kasaysayan ng NBA at halos imposible siyang pigilan kapag umaatake sa basket. Mayroon din siyang karanasan sa pag-perform sa ganitong entablado at na-shoot niya ang winning shot sa Game 7 ng 2016 NBA Finals bilang miyembro ng Cleveland Cavaliers. Sa kabila sa nakakatakot na hamon, si Holiday naman ay isa sa mga pinakamahuhusay sa liga pagdating sa kahit papaano'y pagpigil kay Irving. Si Holiday ay isang 6-time All-Defensive Selection na palaging binibigyan ng responsibilidad na depensahan ang pinakamahusay na perimeter playmaker ng kalaban. Nagpakita rin siya ng kahangahangang depensa nang tinulungan niya ang Milwaukee Bucks na manalo sa 2021 NBA title. Ang ganap sa pagpigil kay Irving o Doncic ay malabong mangyari, ngunit magkakaroon ang Celtics ng magandang pagkakataon na manalo kung magawa man lamang ni Holiday na mabawasan ang epekto ni Irving. Sa pagsasalita sa media sa paparating na Game 1, ipinaliwanag ng coach ng Celtics na si Joe Mazzulla kung bakit hindi nararamdaman ng kanyang team ang labis na pressure sa seryeng ito. Sa isang komentong naging viral online, ipinahayag niya na mas maliwanag ang ilaw nila sa antas na ito ng playoffs. Maliban kung pinalitan nila ang mga bumbilya sa arena, hindi ito magiging mas maliwanag kaysa sa huling serye, sabi ni Joe. Kailangan lang nating manatili sa mga detalye at mga bagay na mahalaga. Nasa posisyong ito na ang Celtics 2 taon na ang nakakaraan. Noon, nakalaban nila ang isang veterano at mapanganib na team ng Warriors. Natalo sila sa seryeng iyon, ngunit nakakuha sila ng mahalagang aral na makakatulong sa kanila sa mga darating na laban. Ang katotohanan ay kung hindi tayo magbabox out,
kung hindi tayo magtra-transition, kung hindi natin ipapasa ang bola sa 2-on-1, kung hindi mo alam kung sino ang binabantayan mo, kung hindi mo alam ang spacing, at kung hindi ka magsasalita, hindi ka mananalo, sabi ni Mazzulla. Bilang bahagi sa ikatlong pares sa mga black head coach sa kasaysayan ng NBA Finals, si Mazzulla ay ang nagmamarka sa bagong landas sa playoff run na ito at hindi na siya lumilingon pabalik. Kahit matapos magtapos ang season na may pinakamahusay na record sa East na 64-18, alam niya na ang pinakamahirap na trabaho ay nagsisimula pa lamang. Sa 5-time All-Star na si Jason Tatum at 27-year-old na si Jaylen Brown, tiyak na may talento at star power ang Celtics para makipag-compete, ngunit ang atensyon sa detalye ang magbibigay sa kanila ng advantage. Ang katotohanan ay kailangan mong gawin ang mga bagay na iyon at kailangan mong gawin ito sa mataas na antas, sabi ni Mazzulla. Mas mataas ang stakes, ngunit nangangahulugan lamang iyon na mas mahalaga ang mga detalye. Si Joe, na naglaro ng college basketball para sa West Virginia University, ay kinuha ang trabaho bilang coach ng Celtics noong 2022 at nagdala sa kanila sa iba't ibang up and down. Ngayon, siya ang namumuno sa kanilang pinakamahalagang panahon mula noong huling biyahe nila sa finals. Mahalin man o galit ka sa kanya, may plano si Mazzulla at gagawin niya ang lahat para mapanatiling nakatuon ang Celtics sa pagpapatupad sa planong iyon para makuha ang 4 pang panalo ngayong season. Sa isang ulat, sinabi ni LeBron James na si Joe Mazzulla ay isang henyo. Habang maaring may pinakamahusay na player sa serye ang Mavericks, ang Slovenian superstar na si Luka Doncic, ang Celtics naman ay mas balanseng team sa pagitan ng 2 stars at isang supporting cast na kinabibilangan ng one-time champion na si Jrue Holiday, Derek White at Kristaps Porzingis. Ang magandang balita para sa Celtics ay hawak nila ang home court advantage at magkakaroon sila ng pagkakataong maging unang makakuha ng 2-0 laban sa Mavericks sa kanilang home floor. At habang may mga nagdududa at kritiko pa rin sa mga pamamaraan ni Mazzulla, si LeBron mismo ay nagbigay sa kanya ng pinakamatinding approval. Ang taong ito na si Joe Mazzulla ay isang genius, sabi ni James kay JJ Redick. Habang kausap kita, lalo kong nagugustuhan ang taong ito na si Joe. Nakikita ko kung bakit siya nandyan at tahimik lang na kalmado. Ang Celtics ay tila mga eksperto sa paghahanap ng mga hindi kilalang basketball geniuses, pero nasa magandang takbo sila kamakailan kasama si Brad Stevens na na-promote sa front office at ngayon si Mazzulla na nasa driver's seat sa likod sa pinakamahusay na opensa sa NBA. Upang manalo sa finals, gayunpaman, kakailanganin nila ng higit pa kaysa sa magandang coaching, kailangang magpakitang gilas sina Jason Tatum at Jaylen Brown at gawin ang kanilang trabaho o magiging maikling serye ito para sa lahat ng mga involved. Magsisimula ang Game 1 bukas at maraming naniniwala na ito ang magtatakda sa tono para sa buong serye. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.